Binaril habang nagla-livestream ang isang tindera ng gulay sa Taytay, Rizal. Sabi nga sa mga balita, hulikam ito. Tingnan natin yung footage ha. Kung makikita natin, parang chill-chill pa ito habang winawasiwas ang plastic na yung pangtaboy ng langaw. Kaswal lang itong nakikipag-usap sa kanyang mga customer habang nagbabalot pa ng mga paninda sa mga supot, kinikilo, yung mga gulay. Umabot ng 2 oras yung kanyang live stream ayon sa mga report sa balita at parang wala namang kahit sino yung nag-e-expect talaga na may masamang mangyayari doon sa live stream na yon. May araw pa nung nag-umpisa siya eh. And then kung mapapansin natin, magta-time skip po tayo, didilim na at maggagabi. Pagsapit ng 7:30, mag-iiba na ang takbo ng kwento. May makikita po tayong isang lalaki. Nakasuot siya ng sombrero at face mask. Nagtatago eh. Makikita mo naman sa mukha niya eh. 'Di ba? Sa ayos niya. Hindi na po natin ipapakita itong next part na to ha. Kasi bawal po ito sa YouTube. Pero takot na takot po yung mga nakakita ng footage na ito. Dahil yung lalaki na pinakita ko na, ayan no, bumunot po siya ng baril. At kitang-kita kung paano niya itutok ng direkta yung baril sa ulo ng babae. Ngayon kung kayo makikita nyo yan ha, sa sobrang lapit ng baril doon sa ulo ng babae, iisa lang ang tatakbo sa isip po nating lahat, sigurado patay ang babae. Durog yung bungo niyan, tatalsik yung utak niya. Ganon yung papasok sa isip nating lahat eh, di ba? Pero ha, gusto ko na tapusin ninyo ang usapan natin ngayong gabi. Marami po kasi ako nakikita ng mga fake news na kumakalat dito sa kwentong ito at lilinawin natin yan. Anyway, so ayun, pagkatapos niyan, bumagsak po siya at tumakas ang biktima. Makikita natin na nagkukumahog na ang lahat. Ang buong pangyayari. Sa internet makikita po natin na punong-puno na maraming katanungan ang mga netizens. At ngayong araw, bibigyan natin ng linaw ang mga katanungang ito. Sa totoo lang, medyo limitado po ang impormasyon tungkol sa kasong ito dahil unang-una bago pa siya. Kaya nakikita ko rin na maraming mga haka-haka ang nabubuo sa kwentong ito. Silipin natin ngayon yung kwento ha. Galing mismo sa mga balita. Ang sabi, tindera binaril habang naka-livestream. Mula ito sa Filipino Star ngayon. Tindera pala ng gulay itong si Paloma. Isa siyang 23 years old na babae at sugatan ito matapos barilin ng malapitan sa ulo ng lalaking dati palang ka-live-in partner ng kanyang amo. Ayun pala, habang nagbabantay siya ng tindahan ng gulay sa Taytay, Rizal. Biyernes ito ng gabi, no? At napakabata pa pala nitong si Paloma. Ngayon, ang nakikita ko po talagang tanong ng mga tao is, buhay pa ba siya? Marami sa mga comments nagsasabi na ng RIP Paloma. Sabi sa balita, habang sinusulat ko po ito, patuloy raw na ginagamot sa Pasig Center General Hospital ang biktimang si Paloma. Very little is known about her po, no? Pero sabi sa article, meron tong live-in partner at residente ng Lupang Arenda. Ngayon po ha, eto na. Ang pinakamalaking katanungan, bakit siya binaril? Sinubukang papatayin siya. Obvious na obvious. Papatayin po talaga siya. Bakit sa kalagitnaan ng live, meron bang nagawa ang babae? The shooting of Paloma Jovenilia. Titingnan ulit natin yung pangyayari but this time meron tayong magnifying glass. Okay? Susuriin natin. So habang ginagamot po itong si Paloma sa ospital, may mga nag-i-interview na rin po dito sa suspect. Makikilala natin siya bilang si Freddy. At 31 years old na raw ito. Medyo malayo yung edad nilang dalawa. Anyway, itong si Freddy po ay residente ng Angono, Rizal. Ayon sa Taytay Municipal Police Station, yung 7:30 na nga na yun, no? January 16 lang siya nangyari. Ilang araw pa lang bago namin i-upload to. Sa Purok 4, Kenneth Road, Barangay Santa Ana sa Taytay. At kita naman natin sa livestream kung gaano ka-busy itong biktima sa tindahan. So meron ng pumasok na lalaki nakasombrero. Ayan na pala si Fred. Hindi ko po masasabi sa inyo ha kung si Fred yan or hindi. Kailangan pa nating abangan yung kwento. May mga nakikita po kasi ako na nagda-doubt pa kung siya daw ba yan o hindi. Sa ngayon, walang kahit anong confirmation ha. Yun lang ang gusto kong linawin. So pagputok po, bumagsak yung biktima. Nung pinutukan siya, itong suspect naglakad lang daw sa direksyon papuntang Purok 4, Lupang Arenda. Papunta raw ng secondary road kung saan allegedly may naghihintay daw ditong lalaking nakamotorsiklo. Allegedly po ha. Babalik tayo ngayon sa biktima.
Sabi pa nila na matapos raw nitong bumagsak, edi syempre, actually nakikita mo nagkakagulo talaga yung mga tao. Nagsisigawan talaga sila matapos ang pagputok. Sabi nila na medyo nahirapan para makakuha ng masasakyan habang sumasaklolo. Syempre no, naintindihan ko naman din kasi sila kasi merong part kahit sa atin, di ba? Mag-aalangan kang tumulong kasi baka ikaw naman yung mabaril, nandiyan pa ba yung bumabaril? So syempre didistansya ka rin, iisipin mo rin yung sarili mo. Valid naman po yung fear na yon, pero luckily, alam naman po natin na nasa ospital ang biktima. Hot pursuit. Bandang 9:30 na raw, no? 2 hours matapos yung pagbaril nang ma-report na sa pulisya yung insidente. Siyempre, yung unang focus muna nila dyan, di ba? Masigurado na buhay yung binaril. Nang medyo nakapag-settle na, doon na sila nagpunta sa pulis. At ang ganda lang naman dito agad-agad naman nagkasa ng hot pursuit operation ang mga otoridad dahil talagang nagmamadali na rin po silang mahuli ito. Tandaan natin na viral din ito kasi sa live stream nakuha, di ba? Ang bilis mag-screenshot ng mga tao, so marami yung concern talaga sa kaso. Sabado ng umaga, natunto ng mga pulis itong suspect sa kanya mismong tirahan sa Angono, Rizal. Makikita natin sa mga balita ang paghuli dito, ang pagkulong dito. So tinanong siya, bakit niyo po nagawa to? At may revelasyon nga na lumabas. Related nga itong dalawa. Pero, sabi ng suspect, wala raw katotohanan ang mga alegasyon laban sa kanya. Sinasabing itinuturing niya ngang anak ang naging biktima. Anak ko na po yun, tinuring ko na pong anak yun. Nasa Angono po ako niyan. Nagpapatunay na nasa bahay po ako. May alibay rin ito na nasa Angono lang daw siya at hindi naman daw siya nagpupunta ng Taytay. Kung ako'y tatanungin, dapat silipin din po yan, diba? Amin din ang sospek na nasa Taytay Rizal siya ilang oras bago ang insidente. Pero itinanggi niya ang pamamaril. Nung tanghali, pumunta ako doon sa asawa niya. Nagbayad ako ng pera. Ang layo po, ma'am, ng mukha ko doon. Hindi ko naman magagawa kung ganun yun, ma'am. Napamahal na sa akin yung bata na yun. Didepensa ang sarili mo, sir? May may mga testigo mo po na saka may patunay na nandun ako sa bahay sa Angono. Sir, kaya alam, may nagtuturo daw sa inyo, sir. May ebidensya daw na nagtuturo laban sa'yo. Na po, basta po yun po yung ko po. Yung pong alam ko na yung oras na nangyari yun, nandun po ko sa Angono. Lililawin lang natin na suspect pa lamang po siya, ha. Wala pang kahit anong patunay sa kasong ito. Wala pang trial, wala pang witnesses na nag-i-step forward na nagsasabi na siya nga mismo yung lalaki doon sa viral footage. Pero kung kayo yung tatanungin nyo ko, sa tingin mo nyo, siya na ba yun? Anyway, kung siya man o hindi ang bumaril, kailangan nating hintayin pa ang mga susunod na araw. For now, as of the writing of this episode, siya po ay isa pa lamang suspect. So ito na yung tanong natin, ho. Kung siya, ha, ano yung posibleng motibo? Sinabi ng pulisya na ang suspect ay dating kinakasama ng may-ari ng tindahan ng gulay at tuluyang naghiwalay at naghatian na sa property dahil umano sa pambababae nitong suspect. Umano, ha? Lumalabas na ang biktima ang taga-sumbong umano sa amo. So nagsusumbong siya, no? May kabit to, nang bababae siya. So, to make things clear, parang may rift na rin sila nitong bumarel, allegedly. Yung parang yung pagsusumbong, yung naging cause nung pamamarel. If siya man po yun. Ayon sa mga pulis, matapos makipaghiwalay ng suspect sa amo niya, siya na raw ang naging katiwala sa pamamahala ng tindahan. Ang motibo nito ay parang inggit at galit na rin. Base sa impormasyon ng dating kinakasama, nagkaroon ng suspect ng mga relasyon kung saan itong biktima ang taga-sumbong sa atin niya. Ayon sa naging pahayag ni Police Lieutenant Marlon Maiso na Chief Investigation Section ng Taytay MPS. May galit ka ba, sir, kay Paloma? Wala po. Anak-anak mo si Paloma? Opo. Wala namang kinaging alitan ni Paloma? Wala po. Ano bang personal na relasyon mo kay Paloma? Paano yung relasyon nyo? Paano yung turingan ninyo? Para na po kami
tatay. So ang kaso daw, no, maaaring humarap ito sa frustrated murder. Wala pang official na pagkakaso, no, ayon sa mga nakikita ko po. Ito yung maaari niyang harapin. But as for the victim, di totoo ang mga balitang patay na ito. Dahil ayon sa mga article, nagtamo lamang ito ng mga sugat sa kanyang batok mula sa bala ng kalibre 45 na daplis lamang sa awa ng Panginoon. Hindi ko na po alam kung ano yung mangyayari dito, kung masusundan pa natin ang kwentong to. May mga tao rin po na nagda-doubt kung iisa lang ba yung bumarel at yung hinuli. Again ha, hindi ko po sinasabi na yun yung lalaking yon, pero kailangan nating hintayin muna ang pagbibigay linaw dyan sa fact na yan. Pero isang bagay po ang gusto kong maging lesson natin sa kwentong to, kaya dinidiscuss ko rin siya, na isang napakahalagang protection po talaga ng camera, especially sa panahon ngayon, sa mga sasakyan, mga dashcam, diba? Sa tingin nyo ba, maraming papansin dito sa kwentong to kung hindi siya nakunan doon sa live stream, diba? Kaya as much as possible, protect yourselves with cameras. Napaka-importante po niyan, Diyos ko, lalo na sa ngayon. Eto ngayon ang tanong ko sa inyo ha, mag-like, subscribe at notification bell kayo. Bago natin tapusin tong kwento ngayong araw, naproteksyonan na ba ang buhay mo ng isang camera? Meron na ba itong nakunan na masasabi mong, ay, buti na lang, na-record ko to? Anong pangyayari to? I-comment mo sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Clara III at ito ang ating kwento.